na tayo ng tolda, siguro nakatira na rin tayo sa tolda. Siguro ito nakaranas na tumira sa tolda. Kunti lang. Camping, di ba? Ako nakaranas akong tumira sa tolda kasi ito nag-Boy Scout ako. At sa Boy Scout, may depende. Kung kayo nag-Boy Scout, nag-CAT, ROTC, mga bivouac na tinatawag, o camping. Ako nakaranas ako na tumira sa tolda nung nag-Boy Scout ako, second year high school. Tanda ko po yung karanasan namin kasi sa Pulilan, Bulacan, doon kami nagpunta. At dito sa Pulilan, ang eksena ko ganito. Nagbago ng mga tents. Tapos di ba, hugukay ka para maipaumibon yung mga peg. Tapos doon ikakapit yung tolda, nalagyan mo ng pole. Itong problema. Nung naglagay na po ng mga tent, ang dami pala ng Boy Scout na sumama sa camping, pero konti yung tolda na nadala. So sa halip na yung isang tolda, ilalagay mo, halimbawa, maganda yung 4 lang ang nakatira mo sa isang tolda, isiniksik mga 8 sa isang tolda. So imagine niyo, nasa bukid kami, sa Pulilan, may mga tolda, yung mga Boy Scout, sa halip na maging hapwa sa loob, 8 kami isiniksik doon para kami sardinas. Okay? Ito yun. The whole day, at daming ginagawa eh. Takbuhan, Boy Scout. So meron kami relay, takbuhan, ganyan, kung ano-ano, survival. Nung gabi, syempre, pagod na lahat. O sige, kami ka na tulog, malo kayo sa bawat isang tolda. Ito na po. Pagod lahat ng Boy Scout eh. Pagkapagod, mahimbing ang tulog niya. So natulog. Sa himbing, hindi ko po alam kung ano nangyari, pero nagising na lang kami na yung tolda nakabagsak na sa aming lahat. Natanggal yung mga pole na nagpapakayo sa kanya, nawala ng forma, yung tolda naging parang kumot na nakatalukbong sa amin. So hindi naman, sino nagbagsak? Sino yung nagtabig ng pole? Wala kami alam. Alam lang namin, merong nakatabig lang, bumagsak yung pole, walang gustong bumangon dahil pagod lahat, hanggang kinakamagahan, nakabagsak na yung tolda. Ngayon, panik yung eksena yun. But that gives us a lesson here. Hindi natin pwedeng asahan ang tolda na tumayo na matibay. Hindi natin pwedeng asahan na ang tolda, pagka naitayo mo, hindi bumuwal. Bakit? Kasi talagang ginawa ang tolda para maging isang temporary dwelling place lang natin. Ngayon ito po, yung isang bagay. Yung tolda ni Pastor June, bumigay eh. Tumaog eh. Gusto natin, huwag tumaog. Gusto natin, makatayo na palagi ang tolda. Yun nga lang, yung paggamit ni Apostle Paul ng term na earthly tent. Bakit yun ang ginamit niya? Kasi that is a clear definition and description of what our bodies are like. Talagang temporary na. Bibigay talaga balang araw. Yung kay Pastor John, umabot ng 73 years yung tolda niya. May alam po ako, umabot. Yung tatay ko, 56 years yung tolda niya. Yung nanay ko, 64 years yung tolda niya. I've been pastoring for more than 34 years now, 35 years to be exact. At nakita ko, yung pinaka-batang tolda na bumigay was 9 days old. Isang baby. Hindi natin alam kung kailan bibigay yung tolda, pero isang bagay ang sigurado, bibigay at bibigay ang tolda. Which brings us to this point na kung gano'n naman pala na ang ating mga tolda, ang ating mga katawan, dapat yung panahon na bibigay, ang tanong ay, are we actually preparing for that time na bumigay ang tolda? Itong punto. Kasi naalala nyo, sinabi ni Jesus, do not store up for yourselves treasures here on earth, where moth and rust
destroy. And where thieves break in and steal. Sabi niya, huwag kayong mag-ipon dito na kayamanan. Kasi dito, nasisira ang lahat. Dito nabubulok ang lahat. Dito masisira ang lahat. Sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan para doon sa eternity. Ang maraming mga tao ngayon, kung kumilos, kung magsalita, kung bumalaw, kung mabuhay, tala mo, ito na yun eh. Yung mga, ito, napasok tayo sa election ngayon, yung tawa. I'm wondering, sabi ko, maski anong kapangyarihan ang makuha ng mga tao, maski anong posisyon pa makuha ng mga tao, darating at darating, everybody will die. Ipunin mo lahat, maging milyonaryo ka, maging bilyonaryo ka, maging ikaw na yung pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas, maski sa buong mundo. But Jesus says, what will it profit a man if he gains the whole world and yet lose his own soul? That goes for the wealthiest person in the planet. That goes for the most powerful person in the planet. Darating pa rin ang panahon, bibigay ang tolda niya. Tayo rin po. Hindi pa natin yan kung kailan. Alam natin yung birthday natin. Sino ito alam na birthday mo? Pero hindi natin alam kailan yung death day natin. Pero isang bagay na sigurado, bibigay ang tolda. Si Pastor June, noong April 3 p.m., yun daw ang nag-alisa sa he passed on. So, isang bagay ang sigurado, tolda lang ito. Ito ang good news. Hanggang tayo ha, sabi ni Apostle Paul, we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we know. Hindi niya sabi rito, we think, or we hope. Sabi niya, we know. Alam ko to. Sabi niya, alam natin to. Sigurado to. We know. What do we know? That if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God. An eternal house in heaven, not built by human hands. Ito po yung good news. Pagka nasira mo lang po na yung tolda, hindi nananatiling, nasa na si Pastor Jude? Ewan ko kung narinig na ninyo yung salitang ito. Kunyari lang ha, yung mga na, Jude, kung nasan ka man. Kung sa akin pong mga loved ones, merong kumanaw na, huwag mong gagamitin yung linyang yun. Nay, nasa ka man. Hindi po nung nasaan ka man. May pinuntahan yan. Okay? Hindi yung aali-aligit. Kapag ka lumipat yung kortina, yun siya. Wala ko na amoy yung pabango ni Pastor Jude. Baby, nagpaparoon ka. Hindi yan yung, kasi di ba, yung pang 40 days, gusto ko lang linawin, okay? Tayo ng mga Pilipino, meron tayo yung paniniwala na 40 days. Wala pong gano'n. Isa lang po ang nag-40 days sa Biblia, at yun na yung ating Panginoong Jesus. Ngayon, next week, papalapit na yung Resurrection Day. Nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesus on the third day, and then, for the next 40 days, He was still appearing before His disciples because He still had some messages about the kingdom of God. Yun lang yun. Pero yung tayo, namatay, kayo nyo, baka magparamdam si Pastor John ang 4 na pong araw. Wala pong gano'n. Bakit? Ito ang good news. Everybody say, good news. Good news. We know. Everybody say, we know. Alam natin. Yun ha, alam natin. Hindi ito chumatsamba. Hindi ito yung we hope, sana. Hindi ito yung we think, palagay ko. Hindi. We know. We know what? We know that if the earthly tent we live in is destroyed, gawin natin personalized. We know that if Pastor June's tent where he lives in is destroyed, he has a building from God. We have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands.
Ito po yan. Noong April 3, 3 p.m., huminga si Pastor June. Ang balita ko, nung nakita ang mga anak na dumanaw din kumain. Diba ang nagbibigay na saya ng mga totoo yun? Diba? Kaya mabuting ginawa ng dalaw na yun. I think that gave him so much joy. I think that actually prepared his heart na masaya na ako. So he had that meal, and then days passed on. April 3 p.m., he inhaled his last breath dito sa planetang ito. At kagaya ng ating Panginoong Jesus, he breathed his last, ika nga. Pero yun, he breathed his last dito sa mundong ito. Because the next breath that he took in was in heaven. Ang akala natin, ay, wala na siya. Hindi rin siya nawala, lumipat lang ng address. Bumalik siya sa tolda, lumipat siya sa building. Ito po tatanungin ko sa inyo, papipiliin ko kayo ngayon. Tolda o building? Lord, building ko, pero huwag mo na ngayon. Pero hindi ba? Ano ito eh? Ang tawag dito, ito ay isang napaka-simpleng tanong. Hindi mo kailangan dito ng lifeline. Hindi pwede ba mag-phone na friend? Tolda o building? Pag-iisipan ko muna. Hindi po. Kung si Pastor June ang tatanungin nyo, ito kasi yan verse 2. Meanwhile, sabi rito ng Apostle Paul, we groan. Pag nasa earthly tent, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Sabi niya rito, verse 4, for while we are in this tent, we groan and are burdened. Habang nasa tolda raw, may groaning. Habang nasa tolda raw, mayroong burden. Ito po naman habang nasa tolda ito, magkaroon tayo nararamdaman Amen. Sino rito umakit ng hagdanan, hinihingal. Nag-grow yung katawan mo. Pagkatapos, may kausap ka na, bako, basta, ang taas ng blood sugar ko. Ito po lumabas ako ng bahay namin. At nakita ko yung kasambahay nung sa kapitbahay. Sabi ko, gandang hapon po. Sabi niya, ay, gandang hapon, pastor. Sabi niya ganyan, kumusta po kayo? Ay, sabi niya, magagaling ko lang sa doktor. Sabi niya, mataas ang blood sugar ko. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano pong blood sugar niyo? Sabi niya, brown. Nag-isip ako na. Ano pong blood sugar niyo? Kumakasama ng numero. Kaya sabihin niya, mataas po kasi 300 o 400 sabi niya, brown. Okay po, ayos. Pero tayong lahat, may mga burden tayo sa katawan eh. Amen. Nariyan yung naghihilo na, nariyan yung